So ayan, so good morning po sa atin mga ka-HB. So ngayong araw po, pag-uusapan po natin yung pangatlong topic po na inilatag po natin doon sa Facebook account po natin, doon sa page po natin na Pits Hollow Blocks Manufacturing. So yung pangatlong topic po doon ay ano po yung ginagawa natin doon sa mga napuputol or mga nababasag po na hollow blocks. Yan. So pero bago po natin sagutin yan, kung bago pa ka pa po sa channel ko, please subscribe po. And then pag sa Facebook po, kung hindi ka pa po nakafollow, please follow my page po, Pits Hollow Blocks Manufacturing. So thank you po. So ayan, sagutin natin yung pangatlo nating topic, which is ano ba yung ginagawa natin doon sa mga nababasag or napuputol na hollow blocks. So isa po yan sa mga kailangan po nating matutunan bilang mga hollow blockser or may-ari ng hollow blocks na hindi po dapat tayo nagsasayang ng ating materyales. So, ang ginagawa po natin dyan sa mga nababasag at napuputol po ay kinukuha po natin or pinupulot or kinokolek po natin yan at linalagay po natin sa ating mixer. Then, pakalagay po doon sa ating mixer ay dudurugin po natin yon ng pino para kumbaga bumalik po siya sa pagiging buhangin niya. And then po saka po natin siya ihalo po doon sa mga panghalo po natin. So kumbaga isasabay na po natin siya. So para po yan makatipid po tayo sa materyales at hindi po pakalat-kalat yung mga nababasag po or napuputol na hollow block. So, wala po tayong masasayang. So, isa po yan sa mga dapat po nating tandaan po na kung may mga reject o may mga basag, putol tayong hollow block. So, dapat po isipin po natin kung ano ba yung pwede natin gawin para hindi po yun masayang. So, sana po ay may natutunan po kayo sa ating topic ngayon. So, yun lang po at marami pong salamat.